Oras sa alas 4:05. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Uy, thank God it's a Friday. Swelde na ba? Wala lakay. Wala pa. Pero yung iba, ayaw nang lagalabas ng pera ng Lunes. So, Ganon. meron ngayon. Buti pa sila. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong 12 ng buwan ng Enero. Pilipinas ang nakabangon na sa epekto ng pandemya at gera. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batangas Congressman Ralph Recto itinalaga ni Pangulong BBM bilang bagong Finance Secretary. At SBMA Chairman Jonathan Tan nag-resign na bilang chairman ng SBMA na maalam na kanina, pero itinalaga ng Pangulo bilang Undersecretary ng DILG. Presyo ng diesel at kerosene nakaambang tumaas sa susunod na linggo. Gasolina, posibleng may rollback. Mga jeep na hindi na consolidate para sa PUV modernization, abay huhuli na simula sa February 1 ayon sa LTFRB. PhilHealth members tatagain ng 5% taas kontribusyon ngayong taon. Mahigit 100 pulis na dismiss sa tungkulin dahil sa pagkakasangkot sa illegal drugs sa ilalim ng Marcos administration. Power supply ng LRT2 pumalya kaninang umaga. Operasyon natenga ng 2 oras. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nabigyan ng libre. Wow, swerte naman sana all. Namigyan ng libreng bahay. Wow, walang bayad yun, libre yun. Sa mahigit 300 residente sa Bacoor, Cavite. Halos 3,000 residente ng Baguio City nagkasakit ng gastroenteritis. Samantala, hinete biglang nahulog sa kabayo sa kasagsagan ng karera doon sa Batangas. Patay. Ba't natapakan kaya ng mga kabayo? Na-roll over siya ata lakay, Pima. At sa detalye ng ating mga balita, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuluyan ng nakabangon ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ganon din epekto ng Russia-Ukraine war at tension sa Middle East. Idineklara ng Pangulong Marcos sa Vindi Honor na back to business na ang Pilipinas at handang makatuwang ang iba't ibang mabansa at mga negosyante. Patuloy na ito ng gumagandang ekonomiya ng bansa at patuloy na pagkontrol sa inflation at patuloy na bumabang unemployment rate. Ayon sa Pangulo, nakikita ang Pilipinas na makabilang sa mga fastest growing economy sa rehiyon ng Asia. Ito'y batay sa forecast naman ng Asian Development Bank, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, maging ang World Bank at International Monetary Fund MIF o IMF.
Samantala, nanumpa na sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos si House Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Kasabay niyang nanumpa si dating Robinsons Land President at CEO Frederick Go na itinalaga naman bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Samantala, kinumpirma ni Budget Secretary Amena Pangandaman na babalik bilang isang Monetary Board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas si dating Finance Secretary Benjamin Jocno. Unang kinumpirma ni dating Batangas Representative Vilma Santos Recto ang pagkakatalaga sa DOF ng kanyang mister. At kung may bagong finance secretary, abay meron ding bagong SBMA chairman at meron ding bagong DILG undersecretary. Tinanggap na ng Pangulong Marcos ang resignation ni SBMA Chairman Jonathan Tan at siya ay namaalam na sa kanyang mga tauhan kanina umaga sa SBMA. At matapos mag-resign bilang chairman ng SBMA, siya naman ay in-appoint ng Pangulong Marcos bilang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. Itinaga ngayon si Tan bilang pinakabagong USEC sa DILG. At siya ay inaasahan na tutulong daw sa Administrasyong Marcos para sugpuin ang graft and corruption sa pambansang level. Samantala si Chairman Jonathan Tan ay papalitan naman ni Ed Alinio bilang chairman ng SBMA. Samantala, kumpiyansa si outgoing Finance Secretary Benjamin Jocno na iniwanan niyang matatag ang ekonomiya ng bansa para sa bagong Finance Chief. Ito ang pahayag ni Jocno batay sa statement na inilabas ng Department of Finance ngayong araw. Giit ng kalihim, kumpiyansa siyang nasa mabuting kalagayan ng ekonomiya at ang ahensya kumpara noong ito'y kanyang unang pinamahalaan. Samantala, kinumpirma ni Budget Secretary Amena Pangandaman na babalik bilang isang Monetary Board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Jocno. Samantala, well-deserved. Ito naman ang pahayag ng Filipino-Chinese Business Group sa bansa sa pagkakatalaga kay Batangas Congressman Ralph Recto bilang bagong Finance Secretary. Welcome sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Ang appointment ni Pangulong Marcos kay Recto bilang Finance Secretary. Sinabi ng Filipino-Chinese Business Group na veteranong mambabata si Recto at may magandang track record sa public service. Binanggitin ng grupo na may akda si Recto ng maraming batas na tumutugon sa economic at fiscal reforms maging sa kahirapan. Maging ang dati niyang mga kapwa-senador ay winelcome din ang pagkakatalaga kay Recto bilang bagong sekretary ng DOF. Suportado naman ni Senator Lito Lapid ang pagkakatalaga kay Recto at sabi ni Senator Lito Lapid, kilala niya si Recto bilang masipag, matalino, magaling na ekonomista at higit sa lahat ay may malasakit. Sinabi pa ni Lapid na naniniwala siyang magagampanan ni Recto ng buong husay, may determinasyon at kumpiyansa ang pag-implementa sa mga economic program ng Pangulong Marcos. Maging si Senator Chis Escudero ay nagsabi rin na kilala niya kung paano magtrabaho si Recto sa ilang dekada nilang pagiging magkasama bilang dating congressman at senador. Para naman kay Senator Win Gatchalian, malawak ang karanasan sa finance at economic policy ni Recto na kanyang magagamit bilang kalihim ng DOF.
Ikinatuwa rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang appointment ni Recto na maliban anya sa magaling sa math. Magaling ba sa arithmetic? Parang dapat lakay kasi finance Bukod daw sa magaling sa mathematics ay mabilis nitong makikita ang epekto ng mga numero sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa iba pang balita, nakaamba naman ang panibagong taas presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng tumaas ng 40 sentimos hanggang 50 sentimos ang kada litro ng diesel. Habang 60 sentimo hanggang 70 sentimo naman ang inaasahang pagtaas sa kada litro ng kerosene. Sa ngayon ay hindi pa matiyak kung may katiting na rollback o walang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Naniniwala naman ang transport group na Manibela na pagkakakitaan sila. Wow. Pagkakakitaan sila ng LTFRB oras na maging kolorum ang mga jeepney drivers na hindi sumali sa franchise consolidation. Ito ang sinabi ni Mara Balbuena sa DZRH nang i-anunsyo ni LTFRB Chairman Leo Cadiz na simula sa February 1 ang mga jeep na hindi sumailalim sa konsolidasyon ay maituturing ng kolorum. Ayon kay Balbena, may mga jeepney driver nga raw ang nakapag-consolidate na pero hindi naman sila nabibigyan ng subsidiya ng gobyerno. Ganito ang paliwanag ni Mara Balbena ng Manibela. Itanong po natin sa kanila, Sir Deo, yung mga kolorum nga dyan, di nga nila maubos-ubos. Baka kaya gusto nila kaming maging kolorum, baka may pagkakakitaan pa sila doon. Ayan, oo. Diba? Yan po ang nakikita natin na Sir Deo at natin yung mga malalaking negosyante na hindi naman talaga driver at operator, yan ang papapasukin sa atin. At yung tanong po ninyo kung anong gagawin namin, igigiit po namin na makapaghanap buhay kami. Kinwestiyon din ni Balbena ang pahayag ni Chairman Chopilo Guadis na naging matagumpay daw ang 70% ng consolidation. Bagay na imposible daw kung ginamitan ito ng pananakot. Una rito itinakda na nga sa January 31 ang deadline ng consolidation sa mga jeepney drivers at operators bilang parte ng PUB Modernization Program. At pagdating nga ng February 1, idedeklara silang kolorum at pwede nang hulihin. Kaugnay na balitang yan, nanindigan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi nila palalawigin ang deadline ng franchise consolidation. Ayon sa LTFRB, ituturing ng ang kolorum ang mga hindi lalahok sa programa simula sa unang araw ng Pebrero. Sa datos ng LTFRB, 52% lamang ng 42,000 na prangkisa sa NCR ang nagpa-consolidate na. Samantala, sinabi naman ni LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis III na maaari pa ring makabiyahe ang hindi nagpa-consolidate kung sila ay mamamasukan sa mga kooperatiba at korporasyon bilang driver. Bukod dito, nakaagapay ang DOLE, DSWD at TESDA sa mga apektadong tsuper na hindi nakiisa sa programa. At sa kaugnay na balita, nanawagan naman ang Commission on Human Rights sa pamahalaang Marcos na dapat mapaghanda nito ang magiging epekto ng PUV Modernization Program. Sinabi ng CHR na dapat makapagbigay ng sapat na subsidiya ang gobyerno at tugunan ang posibleng kawalan ng hanap buhay o kita ng mga jeepney drivers at operators na maaapektuhan. Ginawa ng CHR ang pahayag matapos manindigan ang LTFRB na dapat mag-consolidate hanggang January 31 at kapag hindi sumama ay idedeklara silang kolorum.
Sinabi pa ng CSR na bagaman naintindihan nila ang layunin ng modernisasyon, dapat itong isakatuparan ng walang nalalabag na karapatang pantao at walang pagbabanta at mga pananakot. Sa iba pang balita, na-delay ang operasyon ng LRT2 kaninang umaga dahil sa problema sa power supply. Sa panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni Attorney Hernando Cabrera na ngayon lang natapos ang rehabilitasyon sa nasunog nilang power rectifier noong October 2019. Sabi ni Cabrera, sinikap nila na kahit kalahati man lang ng linya ang mag-operate kaninang umaga pero hindi talaga kaya kaya't buong LRT2 ang walang biyahe mula Antipolo hanggang Recto Station. Dahil dito, hindi nakapagbukas ang LRT2 sa oras nito na alas 5 kaya't mahaba ang pila ng mga mananakay sa labas ng mga istasyon ng tren. Pasado alas 7 na ng umaga nang mag-umpisa ang operasyon ng LRT2 saka pinapasok ang mga na-stranded na pasahero. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Aba, ang Pangulong Marcos nabigay kanina ng libreng bahay. Libre nga ba ito, Lakay Ray? Ha? Paswerte naman nila, ha? Libre, walang bayad. Hindi hulugan yan. Diyan po sa may Bacoor, Cavite. Samantala, naku, malungkot sa mga PhilHealth members. Abay magdadagdag ng 5% na kontribusyon ngayong 2024. Samantala, hinete na biglang nahulog sa kabayo sa kasagsagan ng karera doon sa Batangas. Patay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Hermana Rosie Sarangaya, Dr. Beng Lee, ganap ng alas 4:23. Oras sa ganap ng alas 4:28. Namigay si Pangulong Bongbong Marcos ng mga bahay sa megita 300 benepisaryo sa Cavite. Na-turn over na ang 360 units na pabahay sa mga benepisaryo ng Phase 1 Ciudad Kaunlaran Project ng National Housing Authority sa Bacoor, Cavite. Pinanguna ng Pangulo ang turnover ceremony kasabay ng groundbreaking ceremony ng Phase 2 ng nasabing housing project. Ang mga benepisaryo rito ay ang mga pamilyang naapektuhan ng Supreme Court mandamus ruling para sa paglilinis sa paligid ng Manila Bay. Ayun, yung mga na-display sa Manila Bay. Sa kabuuan ay merong siyam na 5-story building at aabot ng 540 units. Sa ilalim ng proyekto sa Barangay Molino 2, Bacoor City, Cavite. Samantala, tuloy sa pagpapatupad ng dagdag kontribusyon ng PhilHealth ngayong taon. Anunsyo ng PhilHealth, itataas na sa 5% ang premium rate nito mula sa 4% noong nakaraang taon. Ito ay batay umano sa itinakda ng Universal Healthcare Law. Sa pulong balitaan, sinabi ni PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma na kailangang itaas ang kontribusyon para makapagbigay ng dekalidad na serbisyo. Sa kabila nito, handa naman umano silang tumalima sakaling pigilan sila ng Malacanang. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Bagong Finance Secretary Ralph Recto, inilatag na ang kanyang mga priorities, mga economic agenda, economic reforms. Anong oras ba nanumpa si Sec Recto Leta? Kasama ba si Ate B? At saka si Lucky? Tsaka yan ako nilalakay. Sino pa isa? Nalimutan ko, wait lang. Yung Miss din. Alamin natin report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay ni Seiya, target ni bagong Finance Secretary Ralph Recto na makakolekta ng 4.3 trillion pesos na revenue para sa gobyerno ngayong taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Recto na 3 trilyong piso ang target na koleksyon sa Bureau of Internal Revenue, 1 trillion pesos sa Bureau of Customs at 300 billion pesos sa Bureau of Treasury. Ayon pa kay Recto, dapat ay umabot sa 20 billion pesos ang koleksyon kada araw para matiyak ang fiscal sustainability. Ito ay sa harap ng planong pag-utang ng bansa ng kabuang 2.7 trillion pesos ngayong taon. Ito rin umano ang magpupondo sa National Development Plan. Kasabay nito, siniguro ng bagong Finance Chief ang pagbabantay para sa tamang paggastos ng pondo, mabilis na pagtugon sa investments at paghanap ng pondo para sa social services at paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Hindi lang kay nabanggit kung anong eksaktong oras siya o sila nanumpa, pero nung inanunsyo, kasi formal na inanunsyo ni Pangulong Marcos, 3:00 ngayong hapon. Ayan na. Ayun yung anak niya lakay, Ryan Christian. Ayan, Ryan na Christian. Asan si Ate V dyan? Ayun, di ba basik yan? Yamas basik. Si Katabi Ate ni V. Pangulong BBM Lakay. Oo nga, si Ate V na ba ito? Siya na yan. Ayan. Teka, saan ilalagay si Secretary Jokno? Sigurado na ba sa Monetary Board? Oo, babalik siya lakay sa BSP Monetary Board. Mas malaki yata kasi yung sweldo yan sa Monetary Board kesa sa sa pagiging Finance Secretary. Nung nasa no Central Bank Governor siya ang highest paid na government official. Ngayon? Ilang milyon isang buwan. Nung naging secretary, naging barya na lang. Ayan na. At sino ang kapalit ni Chairman Jonathan Tan sa SBMA? Confirm na ba itong si Ed Panlilio Mislet? Lakay, wala pang anunsyo ang palasyo tungkol dyan. Nagpaalam na kayo si Chairman Tantan sa SBMA. At siya pala ay ilalagay sa DILG bilang Undersecretary. May nagbulong lakay na may manunumpa rin kanina, pero ayun, wala pa kasi official. Baka siya na yan. O baka si Frederick Go, yung batang Go kong lakay kasi si Frederick Go ay sa siya lakay. Presidential Advisor. Investment Affairs. Oo. Ayun. Investment Affairs. Akala ko Economic Affairs. Parang si RJ Jacinto. Oo, siya? Ano kasi lakay? Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Yun yung position niya. Ano daw yan? Oo, sa PEA. Ayun, sa PEA. PEA. Saan? Sa pera? Ay! Sa PEA lakay. Utal lakay, sa PEA. PEA. Ayan. Akala ko sa pera. Economic Affairs. Okay, so teka muna. Klaruhin nga natin yung pabahay doon na ibinigay ng Pangulong Marcos sa mga beneficiary sa Bacoor, Cavite. Ito ba ay libre, Mislet, o may bayad, hulugan? Huhulugan nila yung lakay, pero hulugan. mas mababa na lang. Parang magmamante din sila, pero mas mababa na lang kasi may subsidize ang gobyerno. Ayan. 500 a month? Oo nga. Hindi binanggit eksakto lang. Kaya alam mo yung mga nakausap natin, sabi nila, basta wala pang 1,000. Uy, lakay, napukas na ba? Wala pa 1,000. Sa Wala pa kakuha ng... 1,000 isang Wala buwan? pang 1,000 kada buwan. Wow. Grabe, kwarto lang yan dito Kaya lang baka 50 years to pay. Basta alagaan nila. Okay lang. Basta wala pa 1,000 isang buwan. Mga 30 years din yata laka. Yung under 30 ng years. mga NHA program. Usually mga housing project na ganyan, 20 to 25 years to pay yan eh. Lakay. Low-cost housing yung tawag nila. Kung sakaling 25 years lakay, mga kulang-kulang 300,000 lang per unit. Sa presyong 1,000 na yan, subsidized naman kasi ng gobyerno kaya mura yan. Presyo Ilocano. Yun. Okay, maraming salamat, Miss Let. Ano bang latest sa Malacanang? Ayun lakay, yung mga busy na biyernes ni Pangulong Marcos ngayong araw. May mga nanumpa at nagpatawag ng press briefing para formal na ipakilala yung at i-anunsyo yung kanyang bagong appointment. Okay. So anong inilahad ni Secretary Recto na mga economic agenda para lalong gumanda ating ekonomiya?
Oo, sabi niya, Lakay, kailangang pabilisin kasi ang binabanggit ni Presidente na sa pag-uusap nila ni Secretary Recto yung mga investment kailangan ay magkatotoo para yan ay mapakinabangan, maramdaman ng mga tao. At yun yung sinabi naman ni Secretary Recto na kailangang pabilisin yung mga investment na yan. Naku, inaabangan ng mga negosyante, Miss Let, baka mamaya magpataw na na mga panibagong Taxes? bis para bayaran ang napakalaki nating utang. Alam mo na, itanong yan Lakay sa kanya kanina. Ano sabi? Ang sabi ni Presidente ay ayaw niyang pangunahan si Secretary Recto. Nung si Secretary Recto ang sumagot ng tanong na yan, ang sabi niya ay mayroon namang existing na mga revenue measures na nasa Senado at Kamara. So, siguro sinertipikahan daw yun na urgent ng Presidente. So, yun ang inaasahan niyang mga maipapasa. Ayan, baka mamaya maging taxman siya. No. Tax after tax. Kilala siya Lakay sa di ba, yung EVAT. Oo nga. Doon siya nakilala. Yes, expanded pero kita mo value naman, added tax. napapakinabangan daw ngayon. Yung kita ayan. dyan. Oo. Sa bagay, maraming kumontra pero tama ka, ayan, nakatulong sa pagiging Lakay. stable na ating economy. Okay, abangan natin ang Batanggen yung Finance Secretary. Alaiting na natin Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Ang bagong taxman. Ayan. Finance Secretary Ralph Recto. Maraming salamat, Miss Let. Sino nang papalit sa kanya Lakay sa Batangas? Magkakaroon ng special election day yan. Ito na nga at pagsasaayos sa pananalapi ng bansa, hamon para kay Secretary Ralph Recto sa Department of Finance. Ayon yan kay Senator Nancy Binay. Idetalye mo ang report RH28. Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, malaki na ang naging ambag ni House Deputy Speaker Ralph Recto sa pagsasayo sa pananalapi ng bansa. Tiyak na mas marami pa itong magagawa ngayon na siya na ang kalihim ng Department of Finance. Ito ang paniniwala ni Senador Nancy Binay na nakasama ni Recto sa Senado. Ayon kay Binay, hindi na mangangapa si Recto sa kanyang trabaho sa DOF dahil sa lawak ng kanyang karanasan bilang ekonomista. Tiyak kumunong malaki ang maitutulong nito sa economic team ng administrasyon dahil noon pa man ay siya ang kanilang takbuhan sa Senado pagdating sa budget, taxation at finance. Tiwala naman si Senador Grace po na dahil sa lawak ng karanasan ni Recto bilang mambabatas at ekonomista, ay igigiya niya tayo sa pagunlad ng ating kalagayang pinansyal dahil sa kanyang kakayahan at dedikasyon ay matulungan niyang mayangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Michelet, pakicheck nga. Ayan, sabi na ating bubit na lawyer. Ayan, tago natin sa pangalang Attorney Jong. Abay, nanumpa na raw kanina si Ed Alinio bilang bagong chairman ng SBMA. Alamin natin sa report ni Ray Nadar mamaya. Ray, ha? Nanumpa na ba si Ed Alinio bilang chairman? Kapalit ni Chairman Tantan. Samantala, oversupply ng gulay sa Benguet dapat bilhin ng mga LGUs at mga restoran. O nga, dapat yung mga LGUs ang tumutulong dyan ha? Dapat sila maging salesmen, parang si Governor Kaiko ng Batanes. Abay nung sasalantain ng malakas na bagyo ang kanilang probinsya, abay siya ay nanawagan na bilhin ang kanilang mga produktong bawang. Aris number 12 man ang Milky Rigunan, kaninong proposal yan? Milky. Lakay at Thea, dapat magkusa ang mga local government unit, mga lokal na negosyo, lalo na ang mga restaurant, na bilhin ang mga oversupply ng gulay mula sa mga magsasaka ng Benguet. Ito ang panawagan ni Benguet Representative Eric Yap, lalo na taon-taon na umano nila itong problema. Ayon kay Yap, muli na namang naharap sa hamon ng kanilang mga magsasaka dahil sobra-sobrang ani.
pero hindi maibenta, kaya napipilitang ibenta ng palugi. Kasabay ito na nawagan siyap sa mga kapwa mambabatas na ipasana ang ilan sa mga panukala bilang pangmatagalang solusyon sa naturang problema. Kabilang dito ang House Bill 316 kung saan naatasan ng mga government institutions gaya ng mga kulungan at ospital, naging food service establishments na direktang bilhin ng ani ng mga magsasaka. Sa House Bill 3382 naman ni Congressman Yap, bibilhin na ito ang ani na mga lokal na magsasaka para sa feeding program at relief operations. Sa pamagitan nito, anya, kikita ang mga magsasaka ng Benguet at hindi pa mabubulok ang mga gulay dahil nga sa oversupply na kung tawagin nga sa Benguet ay andap. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Tama nga naman ha. Dapat ang mga LGUs tinutulungan ang mga farmers natin para mabenta ang kanilang mga produkto. Katulad ng gulay para hindi masira, mabulok. Ito na si Ray Nadar, arrest number 45. Alamin nga natin ang latest sa SBMA. Kung kanina ay nagpaalam na ang SBMA Chairman Jonathan Tan na ngayon ay magiging Undersecretary na ng DILG. Yung kapalit niya bang si Ed Alinio, ang presidente ng Subic Yacht Club, ay nanumpa na rin ba bilang SBMA Chairman? Ray Nadar, please come in. Ray. Nawala si Ray, ha? Nanumpa na ba si Mr. Ed Alinio? Renadar? Si Ray, si Edniel muna. DND at AFP hindi magwawatak-watak dahil sa iisang misyon ayon kay Teodoro. Ang detalye Si mo. Defense Secretary Gibo Teodoro. RH52, Edniel Parrosa, Edniel. Lakay at Mistea, iisa at hindi mapagwawatak-watak ang buong tanggulang pambansa ng Pilipinas. Yan ang deklarasyon ng Secretary Gilbert Teodoro sa tradisyonal na New Year's call ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na isinagawa sa Campo Aguinaldo ngayong araw. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Teodoro na nagkakaisang Defense Department, mga Civilian Bureau at ang AFP mismo dahil maiisang misyon ang mga ito. Ito umano ay ang target ay preserba at protektahan ang teritoryo at soberanya ng Republika ng Pilipinas, maging ang kapayapaan sa buong Indo-Pacific region. Ginawa ni Teodoro ang pag-iit sa umano'y unit ng hanay sa ilalim ni Commander-in-Chief President Bongbong Marcos sa harap ng mga fake news ng destabilisasyon na ikinakalat maging sa vlog ng ilang mga netizen at retiradong general. Gayunpaman, kaiba sa New Year's call ng PNP, hindi natahasang tinalakay pa ng DND at ng AFP ang isyong din silang inisnap ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at pinaliit naman ni spokesperson Colonel Medel Aguilar. Sa hiwalay na pahayag, dinahagi ni Bronner na magtutuloy-tuloy ang development ng mga sundalo sa kapabilidad, modernisasyon at sa pagpapalakas ng reserve force nito ngayong taon. Dinaluhan ang tradisyonal na New Year's call ng mga opisyal at asawa ng mga opisyalis ng DMD, AFP generals at flag officers, foreign armed forces attachés, iba pang mga opisyal at enlisted personnel, miyembro ng mga civilian human resource, pero kaiba sa Campo Crame, hindi invited ang mga kagawad ng media. Bakit? Para sa kauna-una sa Pilipinas. Ba't di kayo sinali? Ayaw nilang i-cover yung kanilang event? Ingalakay, pati yung mga official namin sa Defense Press Corps, nagtatanungan bakit walang nakaamoy nung New Year's call, kaiba sa PNP. At todo press con at press statement si PNP Chief Benjamin Acorda. Okay. Pero next week, mukhang may command conference. Abangan natin lakay. Okay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balikan natin si Ray Nadar mula sa Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA. Yung bang bagong SBMA chairman, siyempre umalis na yung dati, alangan ng mga walang kapalit, ha? Nanumpa na ba itong si Mr. Ed Alinio? Ray Nadar, please come in. Ray. Yes, Lakay, natapos na. Nakapanumpa na ang bagong chairman administrator ng SBMA na si Ed Alinio.
Oh. Ngayong alas 4 lang ng hapon dyan sa Malacanang. Sa official communication na ipinadala ng Malacanang dito sa Public Information Office ng SBMA ay natanggap na nga o nanumpa na nga si Alinio at ito ay mag-uumpisang manunungkulan ngayong Lunes, January 15. Nagpangabot pa sila ni former Chairman Jonathan Tan Oo nga sa pala. Malacanang at nag-handshake pang dalawa sapagkat pinanumpa rin o nanumpa na rin si Jonathan Tan bilang Undersecretary naman ng DILG. Bakit hindi So, yan na, Kay. so sa Lunes pa magkakaroon ng proper turnover, Ray? Sa Lunes pa kasi Sabado na rin bukas Mm-mm. at yung official resignation date ng kanyang resignation ay January 15. Kaya sa Lunes onwards ay tuloy-tuloy na ang panunungkulan ng bagong chairman na si Alinio. Teka Ray, Yan. yung Yan yung nga palang langis, ayan, Ayun. fuel na dinala from Hawaii. Hawaii, Ay dinala diyan sa Subic. Saan inimbak ng Amerikano diyan ng Alam mo, US? Lakay, pag tinanong mo rito ay parang may mga zipper, yung mga bibig ng mga ganun officials ba? dito sa SBMA. Closed. Di nila alam. Kasi ang sabi nila, Pati si ito ay secret? dito ay about US government. Mm. Pero ang sabi naman nila, US government property yan, pero nasa Philippine territory naman. Aba wala Yung sila. kanilang pinaglagakan. Mm-mm. Ditong langis dito sa SBMA. Pati si Director Bert Mosso ng SBMA hindi alam. Alam mo, itong sinasabing paglagay ng langis dito sa SBMA ngayon, ay masasabi nating sekreto ito. Ba? Dahil ngayong March kasi, ay magkakaroon ng malaking balikitan exercises. At sinasabing aabot sa 25,000 troops Wow. ang magkakaroon o ditong balikatan na gaganapin ngayong March. Actually, ngayong February ay mayroon na mga partial US troops ang parating dito sa SBMA. So, kung i-analyze mo lang yung pagdating ng mga langis na dumating dito sa SBMA, ay maaaring ito'y gagamitin nila sa kanilang balikitan exercises na ganapin ngayong darating na mga buwan na kay. Aba, nagdadala sila ito ng langis. Bisan yan. Ayun. Imported yun, di ba? Important yan eh. Gagamitin dito yan. Dapat may tax yan. Oo, ha? excise ba? Pare, ang mga tipo lang dito sa SBMA na pwedeng paglagakan ng ganong karaming mga fuel ay itong Philippine Coastal. Philippine Na dati Coastal. kanilang pag-ari pero naging privatized nga at ito'y napunta na ngayon. Yung Dipo Coastal ay napunta naman kay Manny Pangilinan. Manny Pangilinan. Kaya ha? tahimik sila rito sa langis na yan dahil pag tinanong mo yung mga customs at SBMA, Ayan. wala daw silang official treatment tungkol dyan. Aba, Commissioner Bien Rubio ng Customs, abay dapat bisan natin yan. Kailangan natin yan. Pinasok dito yan eh. Tama. Pagka hindi binisan yan, smuggle dyan. Sige. Oo Yun nga. nga ang category, smuggling. Oo. Okay. Anyway, mayroon ditong in charge ng balikatan na isang retired US Air Force na nakakausap ko rin minsan o nagkakaroon kami ng regular meeting. Maring pahapyawan ko siya tungkol sa bagay na yan. Kung ano talagang katotohanan ng fuel na nilapag, dinala rito sa SBMA Lakay. Okay, maraming salamat Ray. Yan na muna Lakay, balik mo niya sa inyo. Arrest number 45, Ray Nadar mula sa SBMA. Sinisikreto lakay para secret din yung itatax. Oo nga, para hindi mabisan. Ayan. Pagka ganyan, para smuggled na yan. Oo, di ba? Smuggler ng mga Amerikano. Aba, pagkakasama sa Pilipinas bilang isa sa pinakaligtas na bansa sa buong Southeast Asia, ipinagmamalaki ni PNP Chief Police General Acorda. Idetalye mo ang magandang balitang yan, RH5 Val Gonzales. Val. Yes, Ms. Thea, ipinagmalika nga nitong si PNP Chief, Police General Benjamin Acorda Jr.
ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Sa taking and donning of rank ceremony para sa mga newly promoted star rank officers sa Campo Crame ngayong araw, ipinalita ni General Lacorda na batay sa Gallup's 2023 Global Law and Order Report, pumangatlo ang Pilipinas sa safest country sa Southeast Asia. Sabi ni General Lacorda, malaking may tutulong ito pang mas marami pang investors at turista ang mahikayat na bumisita sa ating bansa. Binigyan din ng PNP Chief na malaki ang suporta ng komunidad upang mapanatiling kapayapaan at seguridad sa Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Babalikan po natin lang pang mga reports. Standby Christian Manyo ba? Galit na si NCRPO Chief Nartates. Ayan, 273 na pulis dito sa Metro Manila sinibak. Ito ba yung mga may kaso sa illegal drugs? Standby Christian, standby Miss Alia Catlo de Fort. Oh, si Sara Labati. Ha? Yeah. Naging bambahay na siya. Oo, mag-isa niya. May sana met na. Laka nung ba't kadwa nung Oh, diwan nga rin. Namali. Same ano. At babalikan natin ang mabalitang niya sa ating pagbabalik. Pero happy birthday muna. Ayan, advance happy birthday kay Katunying Taberna. Kay Al Villanueva ng LTO. Assistant Solicitor General Franz De Vesa. At ganoon din kay ating Marilyn Tarun. At kay Mayora Jeannie Sandoval ng Malabon. At happy birthday pa kay RR Garcia. Sino si RR Garcia? PBA player ba ito? Ayan, pagbati galing kina Yan C.D. Ocampo. Scotty Thompson. Aba, taga Barangay Ginebra ba ito? Ayan. Dave Marcelo at Makmaka Barakael. RR Garcia, happy birthday. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 7 minuto bago alas 5. Ng mga pulis dito sa Metro Manila tuloy ng sinibak ni NCRPO Chief General Nartates. Anong kaso ang mga ito, Christian? Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay umabot sa 587 na admin cases ng mga pulis sa Metro Manila ang naresolba ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa taong 2023. Sa ginawang presentasyon ni NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. sa media ngayong Biyernes ng tanghali, sinabi nito na 200 at 73 dito ay dinismiss o tuluyang sinibak sa serbisyo bilang police. 131 naman ang nasuspinde, 23 ang na-reprimand, 11 ang na-demote at mayroong ding nakakuha ng demerit at forfeiture ng sweldo dahil sa iba't ibang kaso. Inanunsyo rin ni Nartates na may isang kinasuhan matapos i-forge o PKE ng kanyang pirma habang may issue rin na nire-resolba ukol sa pagkawala ng ilang case files na ngayon ay accounted na at iniimbestigahan na ng pulisa. Ani Nartates, asahan na ang mas mataas na bilang ng iba't ibang kaso sa NCRPO dahil mas pinaigting nila ang kanilang ginagawang internal cleansing sa hari ng pulisa sa Metro Manila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Sa iba pang balita, patay ang isang hinete matapos mahulog sa sinasakyan niyang kabayo sa Tanawan City, Batangas. Sa report ng pulisya, isinugod pa sa ospital ang biktima na si Francisco Tuazon, 46 anyos, residente ng Maynila pero idineklarang dead on arrival. Ayun, karera. Nasaan siya doon? Nahulog siya bago siya na... The red flag is up. There they go. Asan?
Ay, mamaya, ayan. Lapit na lakay. Ayan, Pagka-shot ulit, nagkakaroon. pagka-top shot ulit. Paano siya nahulog? Ayan. Nakita mo to. Ah. Ayon kay Police Captain Nemesio Calipho Jr., hepe ng Malvar, Batangas Police, nangyari ang malagim na aksidente. Naku, nahulog Yun, na. Naku, lakay. Diyos ko. Tapos, Diyos ko pumahabag Ayan. Tapos natapakan pa ng kabayong sinakyan niya. nangyari nga ang malagim na aksidente sa Metro Turf Club Hippodrome Miyerkules ng gabi, January 10, kasama sa 1,200 meters horse racing event si Tuazon at sakay ng horse number 5. Wala pang isang minutong tumatakbo ang mga kabayo nang mapatid ang kaliwang stirrups o tuntungan ng paa ni Tuazon hanggang sa ito ay tuluyang mahulog. Matapos maapakan ng kanyang kabayo ay naapakan pa ito ng kasunod na kabayo. Patay tayo dyan. Akala ko nga lakay yung natakit tapos naapakapakan papiman. At bago ang balitang showbiz tungkol kay Sara Labati, abay partner, nabalitaan mo na ba na may abangan daw sa Manila Broadcasting Company? Oo naman, lakay. Excited na nga ako. Pero bakit parang secret muna? Secret ba talaga yan? Abay, kaya nga sama-sama tayong Pilipino na dapat tumutok sa DZRH. Kasama na ang DZRH TV, yes, the best, Love Radio at Easy Rock. Para sa mga clue tungkol sa malaking balita na ito mula dito sa Manila Broadcasting Company. At hindi ito fake news dahil basta MBC siguradong malaking balita ito. Ba? Ano kaya yan? Excited naman ako, ha? At sa balitang showbiz, anyari kay... Ito na nga lakay, si Sarah. Nag-ayos ba talaga ni sila ni Bisaya o may third party? Baka ano lakay? Birthday party? Ang dami yung invited eh. Oh. Sarah Labati, ipinasilip ang bagong bahay. Patingin.